Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si John D. Bilardo. Now, ang topic po natin today is about po sa God-breathed. The term God-breathed comes from the 2 Timothy chapter 3 verse 16, and teaches us that all scripture is literally breathed out by God. This means the Bible is not merely human writing, but every word of God. It carries divine authority, eternal truth, and life changing power. When we read the Bible, we are hearing the voice of God Himself. So, paano nga po ba nangungusap ang Diyos sa atin? Now, sabi po rito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of godly may be truly equipped for every good work. Sa Tagalog po, basahin po natin, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. Now, ito po yung first teaching natin. Sabi po rito, the Bible is timeless truth in a changing world. Ang Biblia po ay walang hanggang katotohanan. Katotohanan na hindi nababago o hindi pabago-bago in a changing world. Dito po sa mundo kasi lahat nagbabago. Mga dating mababait, sumasama. Yung mga dating masasama, bumabait. Pabago-bago po yung kultura ng tao, iba-iba yung kultura ng mga iba't ibang bansa. Bagamat pabago-bago mang pananaw, pabagong-bagong kultura, yung Biblia po ito ay mananatiling timeless truth. Ibig sabihin, katotohanan ng Diyos na hindi nagbabago. So the Bible is timeless truth in a changing world. And point number 2 po natin, the Bible is the breath of God speaking to us. Kaya po, pag nagbabasa tayo ng Biblia, isipin po natin mabuti, ito ay hininga ng Diyos. At kung wala po tayong hininga, wala po tayong buhay. Yung Biblia, yan po yung salita ng Diyos. Kung wala po tayong salita ng Diyos, isipin po natin na parang hindi na tayo mabubuhay. Hindi rin tayo humihinga. Kung wala yung hininga ng Diyos, hindi mabubuhay yan to. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, yan po yung buhay natin. Pag wala yung salita ng Diyos, para tayong hindi humihinga. So the Bible is the breath of God speaking to us. And point number 3 po natin, or huli natin katuruan, the Bible is the wisdom of God amidst chaos. Sa isang mundo ng puno ng kaguluhan, ingay at kalituhan, ang Biblia ay tila isang ilaw sa gitna ng dilim. Isang matatag at hindi nagbabagong tinig at karunungan mula sa Diyos. Habang ang mundo ay palit-palit na mga pananaw, paiba-ibang kultura at pamantayan, ang salita ng Diyos ay nananatiling matuwid, totoo at mapagkakatiwalaan. So the Bible is the wisdom of God amidst chaos. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po.